Magandang araw sa ating lahat. Ako pala muna si Jefferson Vizcaino at samahan niyo akong talakayin ano nga ba ang kaganapan sa panahon ng katutubo. Ang panahon ng katutubo sa kasaysayan ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga panahon bago dumating ang mga Kastila sa panahong ito. May sariling kultura, paniniwala, pamahalaan at panitikan ng mga sinaunang Pilipino. Narito ang mga halimbawa ng mga aspeto at pangyayari sa panahon ng katutubo. Una, paniniwala at reliyon. Pangalawa, panitikan. Pangatlo, pamahalaan. At pangapat, kabuhayan. At panglima, kultura at sining. Dako tayo sa unang aspeto, paniniwala at reliyon. Halimbawa nito, anismo, paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan, halimbawa na lamang nito, anito, diwata at kaluluwa ng mga ninuno. Babaylan o katalunan, mga tagapaggitan sa mga espiritu, kadalasang babae o may katangiang pambabae. Dako naman tayo sa pangalawang aspeto, panitikan. Una, bugtong palaisipan na may sagot. Halimbawa na lamang, hindi hari, hindi pari, nagsusuot ng sari-sari. Ang sagot ay sampayan. Sa liwikain naman tayo. Mga kasabihang may aral, halimbawa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Dako naman tayo sa pangatlo. Epiko, mahahabang tulang pang saraysay. Ukol sa kabayanihan, halimbawa na lamang, biyag ni Lamang, Ilocano yan. Hudhud, Ifugao, Darangget, Maranao. Dako naman tayo sa pangatlong aspeto, pamahalaan. Una, barangay, pinakamaliit na unit ng mga pamahalaan na pinamunuan ng datu. May mga konseho na matatanda bilang tagapayo. May batas na tinatawag na oral laws o mga alituntunin batay sa tradisyon o moralidad. Naman tayo sa pang-apat na aspeto, kabuhayan. Pagsasaka, pangingisda at pangangalakal ang mga pangunahing kabuhayan at di nawawala dyan ay yung pangangaso nila. Nakikipagkalakalan sa mga Chino, Arabe at Malay bago pa man dumating ang mga Kastila. Dako naman tayo sa panghuling aspeto, kultura at sining. Alibata o baybani, sinaunang sistema ng pagsulat, paggamit ng ginto bilang alahas at palamuti, pag-ukit sa kahoy at bato bilang sining. At dito na lamang po nagtatapos ang ating pag-aaral. Salamat po. Mabuhay Pilipino!